Gabi, ngayon to, live to. Hindi, may na tong phone mo. Narinig tayo. Hi viewers, ayun na. Walang pala doon na. Wala. Hello po. Ito na po si Pastor. Start na po tayo. Ang pwesto mo. Dito na ako. Hindi Yung mainit. clinic dapat yung speaks niya, doon ka sa may likod banda ni Pastor. Yung dating pwesto mo nung kay Sandro, yung ganda nung bibili. Mainit dun eh. Alas 4 po ang sabi ni BJ, kaya maaga pala. 3:19, narito na raw po. Pag-banding naman sa mga. Marinig ang panahon. Pampanta ako mag-drive kasi sinusundan ko yung truck ng basura. Eh napakabilis. Ang bagal. Magandang hapon po. Kagabi ay yung atmosphere kagabi. Si Kuya lang ang umiyak. Pero mula doon sa bunso, saan ba si bunso? Alam ko ang bawat isa, kaya sila merong kapayapaan dahil si G ay naroon na sa piling ni Lord. So tayo po muna manalangin. Dakilang Ama, dalangin po namin ang inyong comfort, dalangin po namin ang inyong presensya, dalangin po namin, O Diyos, ang inyong gabay sa seremonya na aming paghahatid, O Diyos, sa inyong minamahal na anak, sa inyong si Banji. Dalangin ko nga po, Panginoon, ang inyong Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Purihin ka at dakilain ka. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ang sabi po ng Biblia sa Hebrews chapter 9, narinig ko rin ito kay BJ kagabi. Hebrews 9:27. Okay. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Gayon din naman, si Kristo ay minsan inhandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Mga minamahal, tayo po lahat na naririto, itinakda po kay Sister Banji na yung araw na yon, November 28. Matanda ko yung 10-10 mo. 28, itinakda po sa isang Banji na pinanganak ng January 28, 1966. Okay. Itinakda po na ipinanganak at ang sabi ng Biblia, itinakda din po ang kamatayan ng bawat isa. At pagkatapos po tayo ay mamatay, meron pong paghuhukom. Yan po yung gusto kong malaman nyo ngayon, bawat isa sa atin. Itinakda po na meron pong paghuhukom na darating. Gayon din naman, si Kristo ay minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Si Kristo po ay dumating. Ipinanganak po siya. Ang layunin niya ay tayo ay iligtas, bayaran doon sa cross ang ating mga kasalanan. Kaya nga po, madalas po natin naririnig, gayon na lamang ang pagsinta, pagmamahal ng Diyos Ama sa sangkatauhan, sa bawat nilalang na ibinigay niya ang kanyang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Pagkos siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Pagkatapos mamatay ang tao, meron pong paghuhukom. Haharap po tayo sa Diyos. Titignan niya kung tayo po ay nagmahal sa Kanya, nanampalataya sa Kanya. Dahil kapag tayo po ay nanampalataya at nagmahal, nagtiwala sa Kanya, ano ba sabi niya? Hindi mo mapapahamak. Bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa paghuhukom po, ang titignan ng Panginoon, kung ikaw ba ay nagbalik loob sa Diyos, nung ikaw ay binigyan niya ng buhay. Kaya po tayo nabubuhay ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, magbalik loob sa Kanya. Malapit na naman po ang Disyembre, atin pong pinagdiriwang ang kapanganakan ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang Kanyang anak upang ang sino mang lumapit, sumampalataya sa Kanya. Lahat ng tayo makasalanan. Ngunit, kung tayo mo'y magbalik loob sa Kanya, ano sabi niya? Patatawarin niya, lilinisin niya ang lahat ng ating pagkakasala. Kaya nga po sa paghuhukom yan ang titignan ng Diyos. 1 John chapter 5, verse 10 to 12, ano po sabi niya? Ang kinaroroonan ni Kristo na anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, meron bang buhay na walang hanggan doon sa langit na hinanda niya sa bawat isa. Si Sister G ngayon, narinig ko rin sa kanyang pamilya kagabi. Totoo po yun. Siya po ngayon ay naroon, napakasaya sa piling ng Diyos. Doon po lahat pupunta ang nanumbalik o ang nagmamahal, nagtitiwala, nananampalataya sa Panginoon. This is not our permanent place. Hindi po itong lugar na ito. Ang mundong ito, pabulok po ng pabulok ito. Sinabi po ng Biblia yan. At nakikita naman natin, gaano man kaganda ng village ngayon. Bilangin mo na ilang taon. Naluluma, minsan bumabaho. Ako po ay taga Sunshine, taga GMA. 2 buwan po hindi nakuha yung basura namin. Imagine nyo po ano yung amoy. Ano po? Ano po ibig sabihin nito? Kahit saan may problema sa buong mundo. Kasi sabi ng Panginoon, this is not our permanent place. Kaya nga sabi ni Pablo nung siya'y pinarating ng Panginoon para ipakita ko anong langit. Ang sabi ni Pablo, ayaw ko nang bumalik. Kinomfort ng Panginoon si Pablo dahil si Pablo maraming umuusig sa kanya. Pero kinomfort ng Panginoon, pinasilip ko ano yung langit. At ano sabi ni Pablo? Grabing ganda. Ang sabi din po ni John na sumulat ng aklat ng pahayag, ang lalakaran natin ay gold. Dito po, hirap na hirap po tayo para puro ng gold ang ating leeg, pati yung ating mga kamay, pati ating mga singsing. Yung ilan na nga dito, nilalagyan ng ilong, nilalagyan pa kung saan-saan, di po ba? Pero hirap na hirap tayo para magkaroon po tayo ng ganun. Pero pagdating po sa langit, anong sabi ng Biblia? Ganyang kamahal ng Diyos ang tao. Napakaganda, pati yung ating lalakaran ay gold. Ganyang katakila ang ating Diyos. Si Ate G nga po sa oras na ito, naroon na siya sa napakagandang lugar na hinanda ng Diyos. Kung bakit binigyan ka ng buhay, binigyan ako ng buhay. Hindi ka naoban ng Diyos, sabi po ng Biblia, na mayroon pong mapahamak. Basahin ko lang po for the last book na aking babasahin sa 1 Thessalonians. Nakakatatlo na po ako dito sa lugar na ito, sa same family. Isa po doon, pangalawa dito, doon, at pangatlo po dito. Hindi ko pa akalain si G. Kasi, sino ba nag-aakala? Parang ate mo lang. Hindi pupunta ng Sunshine. Lagi nakabihis. Ang sabi ng mga binan ni BJ, sabi si Beverly. Anong sabi? Kapatid ni BJ? Ay, maingay. Anak ni Benji. Pensa na po, Kuya Benji, ano po? Pero ito lang po, naririnig ko po, kapag nagpupunta ng Sunshine, simula nung namanhikan, nandun kami sa loob ng church, hinahanap yung nanay. Sensya na, pero ang tawag sa inyo, parang nilang kapatid. Hindi ko akalain, nagpunta po ako sa ICU. Nung pagpasok ko, ang sabi lang kasi sa akin, natutulog. Pero pagpasok ko, yung doktor na unang nag-ano sa akin, parang, sige po, pastor, Christian din daw yata. Parang, Victory yata. I'm not so sure, pero yung pag-sige po, pero yung pagkabanggit niya, para bagang medyo matabang. Pagpasok ko, binihisan nila ako ng, ano tawag to?
O, nilalagyan niyan lahat-lahat. At pagkatapos, pagka-pray namin, inalis din po yun, diretso sa basurahan. Gusto ko iuwi dahil napakaganda yung nilagay sa akin. Pero habang nagpe-pray ako, naghahalo po yung nasa aking puso. Na sinasabi nung spirito ko ay, Lord, humihingi ako ng himala dahil bata pa. Pero yung kalooban mo po ang masusunod. Puno po ng instrumento. Puno po ng instrumento. Yun ang first time na nakita ko na hindi bihis. Lagi po kasi itong sensya rito. Laging beauty. Ano, Benji, ha? Anak ko po nagsasabi na parang anak nyo. Si Pia, iwan ko lang, maliniisip si Pia. Pero ako po natuwa sa inyo kagabi dahil pinagmamasdan ko, kailan po yung umiyak. Ano po? Pero napakasarap pakinggan yung kanyang iyak dahil iyak po yun ng pagmamahal. Ito po yung sinasabi ng Thessalonian, chapter 4, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ano po yung mangyayari? Kinomfort po tayo ng Panginoon. Huwag tayong magdalamhati. Dahil ang sabi, siya ay nauna lamang. Ano po sabi niya dito? Dahil naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. One of these days, ano po, makakasama natin si Benji pagbalik ng ating Panginoon. Ano pa sinasabi sa atin? Naririnig po natin yung gospel tuwing linggo. Jesus died, Jesus risen, and Jesus nabuhay po muli. At He will come again. Ano po inaantay na lang natin ngayon? Ang pagbabalik ng Panginoon. Ang signs narito na po lahat. Pati po yung nangyayari dyan sa Israel. Sa Palestinian people. Ano po dyan? Kasama po yan sa sign na ang lahat ay lalaban sa Israel. Dati ang kakampi ng Israel, alam natin, Saudi. Pero pati Saudi ngayon ay hindi na. May ibig sabihin nito, malapit na dumating ang ating Panginoon. Itutuloy ko po. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng ating arkanghel at ng mga tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo naman, mga buhay pa, ay nabubuhay pa at natitira, ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa ipapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga araw na ito. Si Jesus ay darating. Si G, bubuhayin ng Panginoon lahat ng namatay na nanalig kay Jesus. At tayo pa, mga nabubuhay pa, nananampalataya sa Panginoon, kasama natin, sasalubungin natin ang Panginoon. At dadalhin na tayo sa walang hanggang buhay, wala nang problema doon, wala na pong lahat ng uri ng sakit doon, dahil ito ang plano ng Diyos sa bawat tao. Kaya ang pinakamahalaga po, habang tayo po'y nabubuhay, ihanda natin ang ating mga sarili. Ang sabi po ng Biblia, ang taong matalino, naghahanda sa kanyang kamatayan. Ang paghahanda sa ating buhay, ay ihanda po natin ang ating sarili. Dapat tayo po lahat, huwag natin palalampasin ang pagkakataon na binibigyan ng Diyos na humihinga pa tayo, magbalik loob po tayo sa Panginoon. At hayaan po natin, madatnan tayo ng Panginoon na nakikita niya, si Kristo ang nasa ating buhay. Sabi po ng Biblia, John 1:12, sino man sumampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan, tawagin anak ng Diyos.
Yumuko po tayong lahat. Nais ko po kayo ipanalangin. Tayo po yuko lahat. Kung atin lang ngayon maririnig, habang tayo nakayuko, kapag atin maririnig ngayon, si Sister G ngayon, ay para baga nakikiusap ngayon sa Diyos. Hipuin mo yung mga tao naroon sa libingan, naroon sa sementeryo. Nais ko, Panginoon, na sila rin ay tumanggap sa Panginoong Jesus upang makasama ko pagdating ng panahon. Kung ating maririnig lamang. Ngunit narito ngayon ang Espiritu ng Diyos na nagsasabi, ngayon na ang araw ng kaligtasan, buksan mo yung puso. Manampalataya ka, lumapit ka sa Panginoon. Hindi mo hawak ang iyong buhay. Hindi mo hawak ang iyong buhay. Ngunit para tayo po sigurado, magkaroon tayo ng katiyakan. Hallelujah. Yuko po tayo lahat. Kausapin mo ang Panginoon. Ipinahayag ko ang mabuting balita. Si Sister Vanji ngayon, na ating minamahal, naroon ngayon sa piling ng Diyos. Sa oras na ito, wala nang sakit doon, wala nang gutom doon, wala nang pagod doon, wala na lahat. Dahil ang lahat ay hinanda na, ipinagkakaloob na ng Panginoon. Ito ang nais ng Diyos na patutunguhan ng bawat isa sa atin. Ang mundong ito, hindi po tayo walang katiyakan sa mundong ito. Pagdating ng ating Panginoon, ang lahat ng nakikita natin, lahat yan na magiging abo. Ngunit, tayo po ay kukunin ng Panginoon sa lahat ng nananampalataya. Hindi nais ng Panginoon na ikaw ay mapahamak kasama ni Satanas sa impyerno. Ang impyerno ay para lamang kay Satanas. Huwag po tayong magpapadaig sa espiritu ni Satanas. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang espiritu ng Diyos ay kumakatok. Ngunit ang espiritu naman ni Satanas ay bubulong din yan. Nasasabihin niya, huwag mong paniwalaan ang pangangaral tungkol sa salita ng Diyos. Ngunit, nais ko sabihin sa iyo, mahal na mahal ka ng Diyos, hindi aksidente na narito ka. Awitin natin ang awit na ito bilang pagdakila sa ating Panginoon habang kinakausap ang Diyos. Dakila ka. Say to the Lord. Dakila ka. Tunay kang Diyos ng pag-ibig. Tunay kang Diyos ng pag-ibig. Dahil sa sala ko, ikaw ay nagdusa. Ikaw ay nagdusa. Tunay kang Panginoon. Tunay kang Panginoon. Sabihin natin sa ating Panginoong Jesus, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Tunay kang Diyos ng pag-ibig. Tunay kang Diyos ng pag-ibig. Dahil sa sala ko, ikaw ay nagdusa. Ikaw ay nagdusa. Tunay kang Panginoon. Tunay kang Panginoon. Nangusap ang Panginoon sa iyo sa oras sa ito sa pamamagitan ng inihayag kong salita ng Diyos. Ako lamang ay isang instrumento gamitin ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita. Ang mabuting balitang ito ay si Kristo na may lalang, may gawa ng langit at lupa. Ngunit, nagkasala ang tao. Ibinigay niya pa rin ang kanyang sarili. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak
para sa iyo at para sa akin, para matuloy ang plano ng Diyos na tayo ibabalik niya sa napakagandang lugar na hinanda niya. Yan ay ang langit, yan ang purpose ng Panginoon. Kung kaya't ngayong hapon, samantalahin mo na habang ikaw ay malakas pa, may hininga pa, may buhay pa, magbalik loob ka sa Diyos. Dahil ito ang nais ng Diyos. Ito ang good news. At sa oras na ito, sumunod ka sa panalangin ito, isang panalangin ng pagbabalik loob sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya ng buong puso, Panginoong Jesus, sabihin mo sa Kanya, huwag mong pansinin ang kapaligiran mo. Sabihin mo sa Kanya ng buong puso, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa pagmamahal mo sa akin na ikaw ay nalay mo ang iyong sarili para ako'y tubusin sa pamamagitan ng inyong sakripisyo sa cross. Panginoong Jesus, tinatanggap po ang iyong pagmamahal, ang iyong ginawa para sa akin. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Magmula sa araw na ito, ako po ay nagpapasya na ikaw ay aking susundin sa bawat sandali ng aking buhay. Panginoong Jesus, gabayan niyo po ako sa kapangyarihan ng iyong Espiritu na lagi ko, Panginoon, susundin ang inyong kalooban, ang nakasulat sa Biblia, upang makapamuhay ako ng kaaya-aya sa iyong harapan habang ako'y nabubuhay. Panginoong Jesus, marami pong salamat dahil sinulat mo na ngayon ang aking pangalan sa aklat ng buhay na sa muli mong pagparito, ako'y handa na. At kung sakali man ako'y mamatay, alam ko na dyan ako sa piling mo na hinanda mo para sa akin. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan na aking nakamtang ngayon. Salamat po, Panginoon. Ako na ngayon ay anak mo dahil tinanggap ko ang iyong anak na si Kristo. Dahil ito ang sinabi mo na kung tatanggapin ko siya, mananampalataya ako sa Kanya, tatawagin mo akong anak mo. Kaya ngayong hapon, salamat po, si Kristo ngayon ay nasa aking puso na. Ako na ngayon ay anak mo, Panginoon. Ako na lamang po ang mananalangin. Panginoon, akin pong itinataas ang lahat ng tao na naririto, ang lahat ng nanalangin ng buong puso. Samahan niyo po sila habang sila nabubuhay. Bigyan niyo po sila, Lord, ng kagalakan, ng kasiyahan. Basahin ang iyong banal na aklat upang patuloy, O Diyos, na sila'y lumago sa kanilang pananalig at pananampalataya at magagabayan po sila at magawa po nila, O Diyos, ang iyong banal na kalooban sa kanilang buhay na habang sila nabubuhay, ikaw ang naluluwalhati. Marami pong salamat sa pagkakataon. Nagampanan ko po ang aking tungkulin bilang lingkod mo na ipangaral ang mabuting balita. Marami pong salamat. Sa oras na ito, may I request the immediate family ni Sister Banji na maaari po tumayo. Isama ko na po yung mga kapatid ni at nanay. Nandito pa si nanay. Buong nay, bata po kayo, nay. Opo, pasensya na po, pero hindi sa nagpaparinig ako sa may edad. Bata po kayo. Ilan taon po kayo? Ngayon, ilan taon po kayo? Wow. Ay mukhang para mag-ama pa tayo. Ha? Dahil, hindi po. Pinatayo po kayo. I want to pray for you po, nay. Na tayo po ay patuloy na bigyan ng Panginoon ng mahabang buhay. Mga kapatid po ni Sister G, narito po ba?
Oo, naging po yung ilan. Nandun po sa ospital mga isang araw. Kayo po. Lapit po ng konti. I'll pray na kayo po ay patuloy na bigyan ni Lord ng mahabang buhay, mabusog, na pangangatawan at makasama niyo ang inyong pamilya na matagal. Kayo po, si Benji, ingatan niyo po ang inyong sarili. Nauna lang po, si Sister Benji. Ann, ikaw nang bahala mag-English sa iyong tabiyak. Ha? At Ann, ikaw ngayon yung bilang ate, alam ko naman, lagi ka nakasubaybay. Nabanggit nila, nandun din yung CCTV. Just to express your care, your love kay dear mama. Narinig ko yan. At narinig ko sa mga kapatid mo na ikaw ang kanilang inaano sa mga desisyon. Be strong at patuloy mong gampanan. Kaya niyo yan. Kaya ako naniniwala katulad ng sinabi niyo, may sinabi si Pia kagabi, sapat ang term niya kagabi, yung binigay ni Lord na edad, na kahit sa murang edad, ramdam nila na grabe yung how many times narinig ko sa kanila yung hospitable, generous, okay? Na kahit sa labas, at hindi ko man, pero kung ka nagpo-confirm sa akin nararamdaman sa kanya, dahil dun sa inyong sa nakikita namin mag-asawa. Kaya sa oras na ito, let's pray for the family, the relatives, na patuloy sila gabayan ng Panginoon. Samahan at comfort ng Panginoon. Please, nakita ni Jean yung kanyang mga apo. Nakita niyo si Jean. Okay. Nabanggit mo na, right? Kapanganak yata na on-time. Let's pray for them. Okay? Pray for manalangin. Magmula, Panginoon, kay Lola, na anak ni si Nanay Puring, in the name of Jesus, dalangin ko nga po, Lord. More blessing, long life, good health ang ibigay mo, Panginoon. Alam namin masakit, Panginoon, na mawala ng isang anak. Ngunit i-comfort mo po, Lord, si Nanay. Dalangin ko po, Lord, na patuloy na si Nanay ay lumago sa pagmamahal, pagtitiwala sa iyo habang siya'y nabubuhay. Dalangin ko rin, Lord, ang mga kapatid, Lord, ni Sister Vanji. Patuloy, Lord, na maghari kayo, Lord, sa kanilang mga puso at buhay. Alam ko, para pagdating ng panahon, merong great reunions. Magkita-kita po sila, O Diyos. Kaya ang aking dalangin, magpatuloy ang mga kapatid, Panginoon, pamilya, sila nanay at ang kanyang mga anak, na sama-sama sila magpasakop, manampalataya, manalig, yakapin ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Lord, I pray, pour out, Lord, your blessing sa kanyang family. At God, sa oras na ito, dinadalahin ko, Lord, si Kuya Benji. Alam ko, masakit ito sa kanya. Dahil sa tagal nilang pagsasama, ay tiyak na mamimiss niya. Kaya we pray, Lord, for your comfort. I-bless mo po, Lord, si Kuya Benji. Palakasin mo, Panginoon, ang kanyang pangangatawan. At dalahin ko po ang patuloy na kapayapaan at katatagan. Ibigay mo sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, dinadalahin ko, Lord, si Ana, si Ann, Panginoon, si Pia, si BJ, si Patrick, at ang kanilang mga pa-partner. In the name of Jesus, your comfort, your wisdom, your protection, your blessing be upon them. Above all, Lord, I pray, strengthen, Lord, their faith, so that one day, Lord, they'll see each other in heaven, Panginoon, na hinanda mo para sa kanila. Naririto, Panginoon, ang lahat ng mga nagmamahal, lahat ng relatives, lahat ng mga kaibigan, kapitbahay, na nagmamahal, Panginoon, kay Sister Bandy. Narito po lahat sila. Sama-sama po kami nananalangin para sa pamilya ito. Ang katatagan sa pagmamahal sa iyo. Katatagan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Bless them, O God. Lalo si Ana sa kanyang pagbalik, Lord. Samahan mo. Alam ko,
habang sila ay naroon, dalayan ko po, Lord, ang more of your comfort and blessing ay sumama, Panginoon, sa pagbabalik nila sa Australia. Sinasamba ka po namin. Salamat po, O Diyos, sa buhay ni Vanji. Alam ko, Panginoon, na ginamit mo po siya, ipinahiram mo po siya sa amin, lalo na sa kanyang mga pamilya. At God, narito po kami, sama-sama na ibinabalik siya sa iyo, Panginoon. And alam ko, Lord, na one day, magkita-kita rin kami, O Diyos. Maraming salamat sa kanyang buhay. Maraming salamat sa lahat ng kanyang ginawa na magaganda, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ito'y patuloy na maalala ng kanyang pamilya at lahat ng naririto. Maraming salamat po, Panginoon, for answering all our prayers. Thank you so much, O God. Thank you so much, Lord, sa buhay, Lord. This is Sister Vanji. Napakabuti mo, O Diyos. At dalangin ko nga, Lord, na kayo na po ang lubos. Patuloy na umawa. Habang kami ay nabubuhay, dalangin ko, Lord, bawat isa sa amin ay manatiling magpapasakot at sumusunod sa iyo. Ito po, Lord, ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. 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 God bless everyone. At tayo po ngayon ay sa last viewing. At kayo nakakapamasok.
Pwede na yun. Kasi na po yung gusto mag-last po kay mama. Pwede na po. Hello, tayo. Sige po, baka may gusto pang mag-last.
na kay mama. Mama sleeping in the bed. Bye-bye to mama. Kapit ka na kay mama. Pag wala na. Okay ka na? Ako ba? Pag wala na po. Okay na? Okay na po? Okay na po.